Hello guys, for today's video ipapakita ko sa inyo ang tamang proseso ng paghulog ng pondo ng payaw na ihuhulog ng mga kapatid ko ngayon. Guys, nandito kami ngayon sa Mababang Baybay, Claveria, Masbate, particular guys dito sa Burias. Guys, itong hanap buhay na ganito ay karaniwang hanap buhay ng mga mangingisda dito sa aming probinsya dito sa Burias. Ang lalim ng pinaghuhulugan ng buya namin ngayon guys ay approximately nasa 350 meters deep. So yan po yung sukat ng naka-prepare ngayon guys para dito sa isang buya namin, at ang aming ginamit na tali ay Skyline kulay blue. Ganito guys ang tamang proseso ng paghulog ng pundo, kasi ang pinaka-importante sa paghulog ng payaw ay itong pabigat o semento na approximately guys nasa siya 250 to 300 kilogram yung bigat niya. So kailangan natin siyang pag-isipang mabuti, kailangan natin siyang gawan talaga ng paraan kung paano maikarga dyan sa maliit na bangka, kung paano siya maihulog ng tama para hindi po maka-disgrasya, kasi ang pinakadelikadong parte po dito guys, yung tali. Paghulog mo dito sa mabigat na yan, na pondo na yan, ay maaaring umikot yung tali na yan sa paa mo at madadala ka sa ilalim. So walang chance na makasurvive ka pag nangyari yung ganun, kasi sobrang laki rin ng tali na ginagamit natin sa ganito. At ito guys, mayroon kaming buya na nilagay pansamantala. Dito nakatali yung malaking kulay blue na nakatali naman doon sa pabigat natin. At dyan naman natin itatali yung ating habong na nilalagyan ng mga dahon ng buli para nagiging silungan siya ng mga isda guys. So ang common na mga isda na nahuhuli natin dito sa payaw na to ay galunggong, tulingan at pusit. So yan po yun guys ang mga mga isda na common na nakukuha sa ganitong klaseng pangingisda o ganitong klaseng buya na inilalagay natin sa laot. At minsan guys nakakahuli tayo dito ng nasa 50 banyera. So depende po sa laman ng payaw natin, at saka depende sa panahon. Meron din pong wala. Pag nagpaarya na tayo sa mga kalansise o sa barko, wala pong laman ang ating payaw, lalo na't masama ang panahon. So swertihan pa rin guys, kahit na marami tayong ganito na inilatag dito sa ating probinsya, ay hindi natin masasabi na sigurado ang isda. O nakadepende sa panahon at nakadepende po sa buwan. Pag maliwanag ang buwan, so medyo mahina po ang isda. Kaya sa gantong hanap buhay, tiyagaan at saka kunting diskarte. Pag mahina yung pahuli sa isda, ay yun sa pamusit naman nakapokus ang ating mga kapatid, para kahit papaano merong source of income na importante nito. Meron tayong sasakyan na nagagamit sa araw-araw, pagsorbi ng payaw at paghahanap buhay. So ito guys, ganito yung ating pag-prepare naman sa dahon ng buli. Ang ginagawa nating gawa ng habong. Guys, ang habong ay nagiging silungan ng ating mga maliliit na isda, at nagiging itlugan din ng mga pusit at iba't ibang uri ng isda At guys, yung mga maliliit na isda, siya namang nagiging attraction ng mga tulingan na nagpapalapit dito sa ating payaw. Kung kaya nakakahuli tayo ng mga galunggong, tulingan, dahilan dyan sa mga kinakain nila, lumot at saka yung mga maliliit na isda na nagtatago o namamahay dito sa ating habong. So ganito lang ka simple ang pag-prepare ng ating payaw dito sa Burias, Masbate.
sa mababang baybay. So guys, thank you for watching and salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel at shout out po sa lahat ng ating viewers at ating followers. Maraming salamat guys. At sana mabigyan tayo ng magandang biyaya dito sa ating sakripisyo at hanap buhay na ganito para nang sa ganun lahat tayo magkakaroon ng kunting biyaya at tulong mula sa ating kunting channel. So, ingat po sa lahat ng ating mga followers, subscribers, and huwag po natin kalimutan i-follow, like, and shares ang ating video. Thank you so much. God bless. Bye-bye.